Lord, tunay nga, maraming salamat, Lord, once again, Lord God, for the new day, for the new life, opportunity and privilege, Lord God, na nandito po kami sa inyong harapan upang gawin yung nais niyo ipagawa sa buhay na bawat isa, Lord God. At Lord, tunay nga, maraming salamat rin po sa inyong protection and guidance, Lord God, na nakarating po kami ng safe and sound sa inyong bahay sambahan. At Lord, sa amin pong pag-aaral muli ng inyong salita, kayo nga, Lord, ang siyang patuloy na nagbigay sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, kung paano po namin mauunawaan, maintindihan ng mabuti yung topic na pinagkatiwala nyo or binigay nyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord God. This is all I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. So, yun. Okay na po. Okay na po. So, yun po. Settle down na po tayo. Yun. Yung dun po sa Sunday school natin na topic na yung mga binibigay po ng ating mga leaders, kung sabi nga po ni Bishop kanina, malapit na matapos ang taon, eto rin po, tingin ko malapit na rin ito matapos. So, yun po. Ngayon po, nandito po tayo sa topic ng ang simbahan or the church. Or tayo po, yun, church. So, sabi nga po dito sa introduction, sabi po sa wikang Tagalog, hindi kinikilala ng Biblia ang sinumang nakikitang simbahan sa mundo bilang simbahan. Ang simbahan na kanyang katawan ay binubuo ng lahat ng muling nabuong kaluluwa, which is us. Sabi nga po dito, bawat isa ay tinubos ng dugo ni Jesucristo at binago ng banal na Espiritu. Ang simbahan ay walang nakikitang ulo sa lupa, kundi isang hindi nakikitang ulo, kundi si Kristo na nasa langit. Sabi nga po dito, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang mahanap niya ang simbahan na matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 5 verse 25. Hanapin ko lang po. Yun, Efeso chapter 5. So yun. Sabi po sa Ephesians or Efeso chapter 5 verse 25. Mga lalaki, mahalin nyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Sabi nga po dito, yan, sa Ephesians chapter 5, verse 25, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili para sa kanya. Na alam naman po natin na ang ating Panginoong Hesus ay binigay na ang lahat para sa atin. Ang gagawin na lang po natin ay sumunod at gawin yung inuutos niya o yung pinagkatiwala niya sa atin. Ano nga po ba yung pinagkatiwala niya sa atin? Ipangaral ang kanyang salita to the uttermost part of the earth, including your family. Yan po. Sabi nga po dito, ang pinakamataas na gawain ng Diyos sa mundong ito ay ang pagiging ama ng simbahan. Na makikita naman po natin sa Gawa 15:14. Gawa chapter 15. So yan po, sabi po sa Gawa chapter 15 verse 14. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hintil upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Sabi po dito, nung una ay dumalaw ang mga hintil upang kunin mula sa kanila ang isang bayan para sa kanyang pangalan. Ang mga piniling tao ay nabautismohan sa katawan ni Kristo. Dito po sa tagpong ito, kung makikita po natin, yung word ni Lord or yung pagmamahal ni Lord ay hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para rin sa mga hintil. Kasi di ba, alam naman po natin sa kwento or sa tagpo dito, ng mga hintil ay hindi sila naniniwala or hindi sila nagtitiwala dun sa kakayahan or sa kapangyarihang ipinamalas ng Panginoong Jesucristo. Pero kung titingnan po natin dito sa tagpong ito, kahit na ganun yung senaryo or yung tagpo, inabot pa rin sila ng pagmamahal, inabot pa rin sila ng salita ni Lord. Kasi nga po, sabi ni Lord, ayaw niya ni isa man sa atin ay mapahamak or parang mapunta dun sa ano. Ito nga po, share ko lang. Sabi nung aming pastora noon, sabi,
Kung ang minamahal mo lang or ang kinakalinga mo lang or kinakatagpo mo lang is yung mga taong nagpipli sa'yo or yung mga nakakabuti sa'yo, para saan pa na ikaw ay nagmamahal? Tama po, di ba? Kumbaga, hindi tinitingnan ng Panginoong Kristo kung mahirap ka, kung mayaman ka, kung wala kang kakayahan. Kumbaga, tinitingnan ka ni Lord kasi basta makita ni Lord yung puso mo na handang sumunod sa Kanya despite kung ano mang estado ng buhay na meron ka. So, yun po. Introduction pa lang po yun. Pero kung titingnan po natin, marami na po tayo natutunan or nalalaman sa introduction about our church. Sabi naman po sa A, yung kahulugan ng simbahan. Ano nga po ba ang kahulugan ng simbahan para sa mga hindi nakakaalam? Sabi po dito, ang simbahan ay isang grupo ng mga born-again believers. Sino po ba yung mga born-again? Yun. Maraming salamat po sa 10. So yun, ay isang grupo ng mga born-again believers na nagtitipon upang sambahin ang Diyos. Ito po yun sa atin. Tapos sabi po dito, na nagtitipon upang sambahin ang Diyos, upang sanayin sa mga daan ng kaharian ng Diyos. Tapos sabi po, ito ay hindi isang literal na gusali, kundi isang katawan ng mga tinubos na tao. Sino po ba yung mga tinubos? Yun, nadagdagan, mga 12 na yata sila. So yun po. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Yun. 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Sabi po dito, kayo ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So yun po, maliwanag na maliwanag. Hindi po sinasabing si bishop lang o si pastor o si tita o si tito yung bahagi ng iglesia. Sabi daw po, bawat isa sa atin ay may papel or parang may dapat na gawin sa iglesia. Di ba? Kahit sabihin mo pong ikaw ay tagalinis or taga-pindot-pindot sa audio or taga-set up ng upuan or kung ano man po, lahat po tayo ay bahagi ng iglesia. Kaya maging thankful po tayo, maging grateful tayo kung ano man yung pinagkatiwala or binigay sa atin ng Panginoong Hesus. Kasi hindi mabubuo ang isang iglesia or hindi makapagpatuloy si pastor o si bishop kung wala yung bawat isa sa atin. Kasi ang kalakasan po ng bawat isa sa atin ay yung bawat isa sa atin. Kaya ang dapat po talaga as a church, nakikita dapat yung nagtutulungan, yung nagdadamayan, yung kahit sabihin mong anumang klaseng hirap or pagsubok yung dinadaanan ng bawat isa, ay nandun tayo. Tapos hindi lang po yun, di ba sabi, kung hindi ka man makatulong in terms of ganitong bagay, prayer po. Napakalaking bagay po ang prayer para makatulong sa bawat isa sa atin. Tapos sabi po dito, ang salitang iglesia ay nagmula sa salitang Grego, na ang ibig sabihin ay eklesia, na nangangahulugang tumawag mula sa, ang mga Kristiyano ay tinawag mula sa sistema ng mundo upang maging kay Kristo, na matatagpuan po natin sa 2 Corinthians chapter 6, verse 17. Yun. 2 Corinthians chapter 6, verse 17. Sabi po dito, kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan nyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Di ba? Maliwanag na maliwanag po na sinasabi dito na sabi ng Panginoong Hesus, lumayo tayo doon sa mga bagay na hindi makakabuti sa atin. Pero ang sabi nga po, sa mga ibang pag-aaral or sa ibang aral na pwede tayong makisama sa bawat isa na nandito na kasalamuhan natin, basta wag tayong makikisama. Wag tayong di ba sabi nga po sa salita ng Panginoon, wag tayong makikiayon sa takbo ng mundong ito. Ibahin na po natin yung ating pag-iisip. Sapagkat, sabi nga po, malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya dapat po, maging mapagmatsyag tayo sa bawat ginagawa natin through words, through actions, sa lahat po ng bagay. Tapos sabi nga po sa, parang dami ko na pong nasabi, 10 minutes pa lang yun. Tapos yan, sabi po sa B, meron pong dalawang aspeto ng simbahan na sinasabi dito.
Sabi, ang invisible church, number 1, invisible. Pag sinabi pong invisible, ano po ibig sabihin? Hindi nakikita. Yon, maraming salamat po sa participation. Invisible, ibig sabihin hindi nakikita. Sabi po dito, ito ay pagkakaisa sa isang espiritual na katawan para sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu kasama si Jesus bilang ulo. Ito ang hindi nakikitang pagkakaisa ng lahat ng mananampalataya. Napatatagpuan po natin sa Ephesians chapter 3, verse 21. Sabi po sa Ephesians chapter 3, verse 21. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. Tapos meron rin po na iba pang supporting verse sa Ephesians chapter 2, verse 19 to 22. Basahin ko na rin po. Sabi po dito, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pondasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sabi po sa 21, sa pamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. And the last verse, 22, dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Kung makikita po natin dito, sa scripture na to, sabi nga po, nung tayo ay tinawag, nung tayo ay pinili ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay bilong or kasama na sa kanyang sambayan. Hindi na tayo wala na tayo dun sa dati nating pagkatao. Di ba? Ano po sabi sa salita ng ating Panginoon? 2 Corinthians 5:17. Ano po sabi doon? Therefore, if anyone is in Christ, sa English po, he is a new creation, the old has gone and the new has come. So wala ka na doon sa dati mo. Kumbaga, nung tinawag ka ng Panginoong Hesus, nung pinili ka ng Panginoong Hesus bilang maging anak niya, bilang maging kasama sa pamilya niya, ikaw ay bilong ka na doon. Kaya wag po nating iisipin or parang papasok sa isip natin, ay baka tinalikuran na ako ni Lord or baka nagtatampo sa akin si Lord, kaya ako dumaranas ng mga ganitong pagsubok. Wag po nating isipin yon. Di ba ang sabi nga po sa salita ni Lord, kaya pinaparanas ng Panginoong Hesus yung mga ganyang pagsubok, trials, challenges, o kung ano pa man. Kasi gusto makita ng Panginoong Hesus yung puso mo na handang sumunod sa Kanya, na patuloy na magpatuloy sa Kanya, sa mga gawain niya, na pinagkatiwala or ibinigay sa'yo, kahit ano yung nangyayari sa'yo. Yun yung gustong makita ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Sino po ba dito yung mga nagpapatuloy? Parang umonte, naging 5 na lang sila. So, diretso po tayo. Maliwanag po ba? Naiintindihan, nauunawaan yung topic? Kasi kung hindi po, babalikan ko po sa simula, sa introduction. So, yun po. Number 2. Sa number 2 po naman is ang nakikitang simbahan. Or kung sa English is visible church. Sabi po dito, ito yung tinatawag na lokal na simbahan. Ito po, lokal na simbahan, local church. Ito po tinatawag. Sabi po sa Matthew chapter 18, Matthew. Yon. Sabi po sa Matthew chapter 18, verse 15 to 20. Sabi po sa verse 15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Verse 16, ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, yes po. Sorry. Okay po. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan nyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi.
Verse 17, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. And sa verse 18, tandaan nyo, anumang ipagbawal nyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. Verse 19, tandaan din nyo, kung ang dalawa sa inyo ay nag-aisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. And last verse sa 20 po, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. So yun po. Kung makikita po natin dito, ayun po yung sasabi sa nakikitang simbahan or the visible church. Di ba, for the knowledge or information po about isa, di ba po, kapag bago tayo magsimula ng gawain, lagi po nating pinapanalangin, Lord, samahan po nawa kami ng inyong banal na espiritu, ng inyong banal na presensya, na at lukuban niyo po ang banal na lugar na to, yung bawat sulok. Ito po yung sinasabi dito. Na, kasi, tas di ba po, pag nagbabasa rin po tayo ng Bible, ito po, other information, di ba po pag nagbabasa rin tayo ng Bible, pinapanalangin din po natin na, Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom, knowledge, understanding na maunawaan or maintindihan ko po yung nais niyong iparating sa scripture na to. So ayun po yung sa visible church. Tapos sabi po sa A, grupo ng mananampalataya sa isang partikular na lokasyon. Ito po yun, yung sinasabi dito. Grupo ng mga mananampalataya sa isang partikular na lokasyon na makikita po natin sa 20. Sabi nga po dito sa 20, basahin ko po ulit muli sa inyo. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Sino po ba naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay nandito ngayon? 20. So yun po, letter B. Sabi po dito sa B. Nagtipon para sa katauhan ni Hesukristo para sa pagsamba. Sa John chapter 4, verse 24. So yan po, John chapter 4, verse 24. Sabi po dito sa John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay, ano daw po ang Diyos? Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Okay, good job class. So yan, ulitin ko po. Yan, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasampalataya sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maliwanag na maliwanag po na sinasabi na bago tayo pumunta dito sa ating iglesia or sa ating local church, na dapat po tayo ay ready, tayo dapat ay prepared, dapat yung mga bagay na iniisip natin, mga pinoproblema natin, kung ano man yung problema sa bahay, sa trabaho, dapat wala na po dito. Kasi diba sabi nga po, dapat sambahin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa Espiritu at sa katotohanan. So maliwanag na maliwanag po na sinasabi na dapat ano po tayo, wag po nating hayaan na masayang yung moment na meron tayo ngayon. Kasi di ba sabi nga po, once a week lang meron tayo. Sunday lang. Para ibigay natin kay Lord ang lahat, para siya mangusap sa atin, tapos mawawalang saysay. Kumbaga, ibigay natin kung ano yung nararapat para sa ating Panginoong Hesukristo. Tapos yan, sa susunod po, sa C. Try ko po tapusin hanggang G. Sabi po sa G, minarkahan para sa pagtatapat ng kasalanan. Sabi po sa Romans chapter 10, verse 9 to 10. Sabi po sa Romans chapter 10, verse 9 to 10. Kung ipinahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas.
Yung dito naman po, di ba po, kapag kung mapapansin po ng iba or for the knowledge or information about isa, di ba po, pag tayo ay nagpapatanggap, yung prayer of acceptance, ano po yung sinasabi natin sa bandang huli? Pag pinapatanggap po natin yung bago, na dapat sa kanya magmumula, nasasabihin ng kanyang bibig, natatanggapin ng kanyang buong puso kung ano yung nais iparating ng Panginoong Hesus. At siya yung magre-renounce nung mga kasalanan na nagawa niya from nung pagkabata niya hanggang sa oras na ito. Yun po yung sinabi dito sa minarkahan para sa pagtatapat ng kasalanan. Tapos sa letter D, ang pamumuhay ng isang disiplinado. Sino po ba dito yung mga disiplinado? Tatlo lang sila. Ayun. So yun, sa Matthew 18, verse 19 to 20. Ayan, Matthew chapter 18, verse 19 to 20. Sabi po dito, tandaan din nyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ito po yung sinasabi po dito, ang pamumuhay ng isang disiplinado. Disiplinado na tayo pong mga Kristiyano. Kasi di ba po, ang topic natin is church. Sino nga po ba yung church na sinasabi dito? Tayo po yun. Yung bawat isa sa atin dito. So dapat po, kung ano man po yung pinagkatiwala or binigay sa ng ating Panginoong Hesus na mga teachings, mga learnings, or mga experiences, dapat po matuto tayo doon. Hindi siya ganun kadali, pero step by step, little by little, tuturuan at tutulungan tayo ng Panginoong Hesukristo. Kasi alam naman po natin, from the first place, hindi po tayo ganun. Pero nung tinawag tayo, nung pinili tayo ng ating Panginoong Hesukristo, tinulungan niya tayo, tinuruan niya tayo kung paano tayo mamumuhay according to His will, according to His purpose, according to His kingdom. Tapos sa letter E po, letter E, sa ilalim ng pangangasiwa ng mga magagaling na ministeryo. Sa Ephesians chapter 4, verse 11. Ephesians. Yan, Ephesians chapter 4, verse 11. Sabi po dito, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Sino po gusto maging apostol? Wala. Yun. At iba na may mga propeta. Propeta. Wala. Tapos sabi, ang iba ay mga ebanghilista. Sino po gusto maging ebanghilista? Yun. Pastor. Wala. Parang wala po may gustong maging pastor. Tapos sabi po, at yung iba ay guro. Ito po yung tinatawag sa ating iglesia na fivefold ministry. The apostle, evangelist, prophets, pastors, and teachers. Ito po, sinabi, nasa ilalim ng pangasiwa ng mga magaling na ministeryo, ito po yung makikita sa ating visible church. Na ito yung ating local church. Na makikita po natin, meron po dito, ayun, kaloob po. Thank you po, tita. Kaloob. Ito yung kaloob na binigay or pinagkatiwala ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. So yun po, sa letter F, itinatag sa mga alituntunin ng doktrina ni Kristo na matatagpuan po natin sa Gawa, chapter 2, verse 42. Sabi po dito, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Ito po yung ginagawa natin every Sunday na yung nagkakaroon tayo ng ganitong gawain na sabi nga po dito na natututo tayo sa mga word ni Lord, sa mga teaching ni Lord, at yung sa mga life group. At sabi nga po dito yung nagsasama-sama. Di ba? Hindi lang po tayo dito natatapos kasi natatapos din po tayo ng kumbaga hindi tayo dito natatapos kasi di po sa mga bahay-bahay natin, ganun rin po yung mga Bible study, yung mga iba pa po. Tapos ang sabi nga po dito, yung nagsasalo-salo.
Yung katulad po niyan, mamaya po meron po tayong potluck, di ba po? Kita-kita po tayo sa taas mamaya. Tapos magdala na rin po tayo ng ating mga lunch. Tapos sabi po dito, ang huli po sabi dito is manalangin. So yun, ini-invite din po namin kayo at kasama ako. Kita-kita po tayo sa prayer meeting this coming Tuesday at 6 p.m. So yun po, letter G, bago po tayo matapos. Sabi dito, lokal na pinamahalaan, ngunit sa pakikisama sa ibang mga mananampalataya sa lugar na matatagpuan po natin sa Revelations chapter 1 verse 11. So yun po, sabi po sa Revelations chapter 1 verse 11. Sabi niya, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakita at ipadala mo ito sa 7 iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Sabi po yan. So yan, sa letter G po sinasabi dito, lokal na pinamahalaan, ngunit sa pakikisama sa ibang mga mananampalataya sa lugar. Kumbaga tayo po dito, hindi lang po tayo dito natatapos. Kasi, di ba po, nandun rin tayo yung kumbaga pagsama natin or yung pakikijoin natin sa mga ibang iglesia na kasama dito sa NCR. So yun po yung topic natin for this morning and for this time, na which is church.